Akala ko noon kapag nakabukod ka na, ang bahay ang pinakamahirap i-maintain. Hindi pala, kundi ang relasyon. Hi Kaborlan! Sa more than 3 years na nakabukod kami, ang dami kong gustong i-share sa inyo yung experiences, lessons at realizations ko sa pagiging homeowner. At syempre sa buhay may asawa o partner. Ayun na nga, maraming tao ang akala nila kapag nakabukod ka na or naging homeowner ka na, ang pinakamahirap na parte ay ang monthly amortization, bills, or maintenance ng bahay. Oo, mahirap naman talaga. Pero habang tumatagal, may na-realize ako. Mas mahirap palang i-maintain ang relasyon ng dalawang tao na magkasamang nakatira sa loob ng bahay. Kasi ang bahay, kapag may sira, alam mo kung paano ayusin. May tumutulong kisame, ipapaayos mo. May sirang gripo, pwedeng palitan. Maduming sahig, pwede naman linisan yan. Pero ang relasyon, hindi mo maayos ng overnight yan. Kailangan yan ng communication, understanding, maraming patience at araw-araw na pagpili sa isa't isa. May mga araw na pareho kayong pagod at pareho kayong stress at minsan sa sobrang pagod kahit maliit na bagay nauuwi sa argument. Hindi dahil kulang sa pagmamahalan kung hindi dahil pareho lang kayong tao na napapagod at na-overwhelmed din. Kaya kapag may hindi kayo napagkasunduan, tandaan mo ito. Hindi kayo ang magkalaban, ang problema ang kalaban nyo. Mas madaling alagaan ang bahay kapag maayos ang relasyon ng mga taong nakatira rito. Kasi kahit gaano pa kaganda ang bahay nyo, kung puro sigawan, tampuhan at samaan ng loob ang laman nito, hindi pa rin siya magiging masayang tahanan. Sa huli, hindi na lang bahay ang binibuild nyo, pamilya na. At kapag may mga anak na kayo, marirealize nyo na mas importante ang magkaroon sila ng tahanang puno ng respeto, pagmamahalan, at magandang communication. Kaya kung magsisimula ka ng bumukod, wag lang ang bahay ang i-maintain mo. Mas alagaan mo rin ang relasyon ng tao makakasama mo sa loob ng tahanan. Sa susunod ulit mga Kaborland, bye-bye!